Si Maggie ay lumaki sa bukid ng kanyang mga magulang sa rehiyon ng Victoria. Ang kanyang mga magulang ay mahigpit at si Maggie ay sinasabing namuhay ng isang protektadong buhay bago siya pumunta sa serbisyo sa Albury sa edad na 21. Mula noong mga Hunyo taong 1878 siya ay nagtatrabaho sa sambahayan ng lokal na miller na si Fred Hayes. Nanatili siya sa pamilya Hayes hanggang Pebrero o Marso taong 1879 nang umalis siya, na sinasabing dahil ikakasal na siya. Nagpunta si Maggie sa Melbourne upang makasama ang kanyang kasintahan at pakasalan ito, ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang maling address. Nang mapagtanto niya na siya ay niloko at iniwan, mas pinili pa rin niyang manatili sa Melbourne kaysa umuwi at harapin ang kanyang mga magulang. Noong Oktubre si Maggie ay nakahanap ng trabaho bilang isang pangkalahatang lingkod kay Mrs. Ralph ang may lisensya ng Junction Hotel, South Preston. Sa oras na ito siya ay mga 7 buwang buntis na. Ang kanyang amo ay nagpahayag ng kasiyahan sa kanyang trabaho at sa kanyang pangkalahatang katangian. Nanganak si Maggie noong Disyembre taong 1879 at ang kanyang sanggol ay ipinanganak sa hotel, na may tulong medikal. Noong hapon ding iyon, inilipat siya sa Women's Hospital, kasama si Mrs. Hayes. Ayon sa kanyang birth certificate, pinangalanan ni Maggie ang kanyang anak na George. Hindi niya pinangalanan ng ama nito. Si Maggie ay nanatili sa Women's Hospital sa loob ng 11 araw. Ayon sa nurse na si Lillian Farrington, na namamahala sa ward 2 nang ma-admit si Maggie ay nag-asikaso sa kanyang anak habang siya ay naroon. Si Maggie ay pinalabas mula sa Women's Hospital noong 9 ng Enero at ipinadala sa tahanan ni Mrs. Cameron sa Armadale. Ayon sa testimonya ng 2 tumira din sa tahanan na ito, ang mga babae mula sa ospital, ay may karapatan na manatili sa bahay na ito kasama ang kanilang mga sanggol sa loob ng 2 linggo, upang payagan silang gumaling pa at makapagtatag ng pagpapasuso. Umalis sina Maggie at George sa tahanan ni Mrs. Cameron noong 15 ng Enero pagkalipas lamang ng 6 na araw. Sinabi niya sa 2 at sa iba pang mga nakasama niya dito na ibibigay niya ang bata sa ina ng ama nito. Si Agnes Voges, isa sa mga nakasama niya tahanan, ay nagbigay din ng katibayan na sinabi ni Maggie na makipagkita siya sa kanyang ina sa Menzies, at pagkatapos ay pupunta siya sa Albury. Pero ayon sa kanyang signed confession, hindi niya ginawa ang alinman sa mga bagay na ito. Sa halip ay sumakay siya ng tren patungong Northcote, na nagnanais na pumunta sa Junction Hotel upang kunin ang kanyang kahon, ngunit nagbago ang kanyang isip at bumalik sa Melbourne, kung saan siya naglalakad sa bayan kasama ang bata. Nang mga 5 p.m. ay pumunta siya sa Treasury Gardens para pakainin si George at pagkatapos ay sinubukang kumuha ng kama para sa gabi ngunit siya ay tinanggihan sa YWCA, tinanggihan din siya sa Flinders Lane at sa isa pang katulad na institusyon, ito ay dahil hindi sila kumukuha ng mga babaeng may sanggol. Pagkatapos ay sinubukan niya ang 2 hotel at ang Victoria Coffee House sa Collins Street ngunit walang nagpatuloy sa kanya. Nagpatuloy siyang maghanap ng matutulugan at sa kalaunan ay sinabi sa kanya ng isang babae sa kalye ang tungkol sa isang restaurant sa Burke Street malapit sa Parliament House kung saan nakakuha siya ng kama para sa sarili at sa sanggol. Umalis siya roon kinaumagahan pagkatapos mabigyan ng isang tasa ng tsaa, at sa pagkakataong ito ay hindi pa siya kumakain ng mahigit 24 na oras. Pagkatapos ay naglakad-lakad si Maggie sa mga lansangan kasama ang kanyang sanggol. Naglakad siya sa Princess Bridge patungo sa Botanical Gardens, kung saan nanatili siya hanggang mga 11:00. Ilang sandali pagkatapos nito, naglakad siya pabalik sa Street Kilda Road ilang hakbang malapit sa Princess Bridge. Naglakad siya pababa ng hagdan patungo sa ilog. Sa oras na ito siya ay parehong gutom at pagod, lalo na kung siya ay may karga-karga na sanggol sa kanyang mga bisig sa lahat ng oras na ito. Halos tiyak na dehydrated din siya, lalo na kung ito ay mainit. Pagkatapos ay sumakay si Maggie ng tren papuntang Preston kung saan siya nag-overnight kasama ang mga Ralph. Sinabi niya sa kanila na namatay si George sa araw ng kanyang kapanganakan sa ospital.
Noong umaga ng ika-17 ng Enero taong 1900, ang maliit na katawan ni George ay nakita ng isang lokal na manggagawa na lumulutang malapit sa South Melbourne Wharf. Kinuha niya ang bangkay at ibinigay sa pulisya, na agad namang dinala ang bangkay ni George sa Women's Hospital. Nang hapon ding iyon ay pumunta ang mga pulis kay Maggie para interviewin siya. Nang unang tanungin ni Detective Constable John Murray ang tungkol sa kinaroroonan ni George, inulit ni Maggie ang kanyang sinabi na kinuha siya ng ina ng kanyang kasintahan. Sinabi niya ang isang detalyadong kwento tungkol sa isang Mrs. Hardy, na nagmula sa Sydney noong ika-15 ng Enero at isinakay ang bata sa tren. Sinabi ni Maggie na kasama niya silang naglakbay hanggang sa Wangaratta, kung saan lahat sila ay nanatili sa Mr. Allen's Hotel. Pumalik siya sa Melbourne kinaumagahan habang naglalakbay si Mrs. Hardy, patungong Sydney. Ibinigay niya ang address ni Mrs. Hardy bilang 204 na King Street, Sydney. Sa loob ng 3 araw ay bumalik ang mga pulis, matapos suriin ang kwentong ibinigay sa kanila. Sinubukan ni Maggie noong una na baguhin ang ilan sa mga detalye ng kwentong pero inaresto siya. Dinala siya ng mga pulis sa detective office at formal na kinasuhan ng murder. Ang paglilitis kay Maggie ay naganap sa Korte Suprema sa harap ni Justice Hodges makalipas ang 1 buwan, noong ika-20 ng Pebrero taong 1900. Sa kabila ng kanyang mga pag-amin na lumakad siya sa gilid ng ilog ng halos 1 oras. Pagkatapos ay umupo kasama ang sanggol. Ang sanggol ay nakasuot ng isang maliit na gown at isang maliit na piraso ng pranela lamang. Umupo siya malapit sa gilid ng tubig, kinuha ang gown mula sa sanggol. Hinubad din niya ang pranela at hinayaang bumagsak ang sanggol sa ilog. Buhay ang sanggol nang ihulog niya ito sa ilog, hindi niya tiningnan kung lumubog ang katawan o hindi, saka naglakad palayo bitbit ang gown at flannel. Nagplead pa rin si Maggie ng not guilty. Humingi ng kaliwanagan mula sa mga medikal na tao na sina si Dr. Richard Stile, na nagsagawa ng postmortem, at Dr. Harold Smith, na pinalabas si Maggie mula sa Women's Hospital, si Justice Hodges, upang magbigay ng ebidensya para sa pag-uusig. Ang hurado ay napatunayang nagkasala si Maggie ng pagpatay ngunit mariing inirerekomenda na maawa sa batayan ng kanyang kahinaan ng pag-iisip at estado ng kanyang kahirapan sa oras ng paggawa ng krimen. Ipinasa ni Justice Hodges ang sentensya ng kamatayan kay Maggie Heffernan dahil iisa lang ang posibleng sentensya kung ang isang nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng pagpatay gayunpaman, nagpahayag siya ng kanyang simpatiya. Ang hatol ng kamatayan ay ipinasa sa kapos-palad na babae, na dinala sa labas ng hukuman sa isang nahihimatay na kalagayan. Sa ilalim ng sistema ng hustisyang pangkrimen sa panahong ito, ang anumang hatol ng kamatayan ay isa sa alang-alang at maaaring ikumpirma o pag-aanan ng Gobernador-in-Council, sa pulong ng Executive Council na ginanap noong ika-11 ng Marso taong 1900, tinalakay ang kapalaran ng 3 nahatulang bilanggo na sina William Jones, na pumatay sa isang batang babae noong Desyembre taong 1800 at 1999, John Foster, na napatunayang nagkasala ng pagsugat na may layuning pumatay, at ang kaso kay Maggie Heffernan. Ang Executive Council ay nagpasya na hindi ito makikialam sa kapalaran ni Jones, na ang petsa ng pagbitay ay itinakda para sa ika-26 ng Marso ngunit binawasan nito ang sentensya ni Foster sa 10 taon na may mahirap na trabaho at ang sentensya ni Maggie sa 4 na taon. Sa pagtukoy ng sentensya ni Maggie, walang alinlangang isinasaalang-alang ng Executive Council ang rekomendasyon ng hurado na awa sa batayan ng kanyang mahinang kalagayan sa pag-iisip sa oras ng pagpatay at sa kanyang matinding pagkabalisa. Ilang malalaking petisyon ang natipon na nananawagan ng reprieve para kay Maggie, at nilagdaan ng mga residente ng mga komunidad sa paligid ng lugar kung saan nakatira ang pamilya Heffernan. Si Vede Goldstein, na matagal nang nangampanya laban sa sexual na double standard, ay nagkaroon ng personal at napaka-aktibong interes sa kaso ni Maggie Heffernan. Pinisita niya si Maggie sa bilangguan at gumawa ng napakaraming mga tala para ipaalam ang kampanya para manalo ang pagbawi ng sentensya kay Maggie.
Ang petisyon ay nakakalap ng isang kahanga-hangang bilang ng mga lagda sa maikling panahon. Tinatayang mahigit 15,000 katao ang pumirma nito at posibleng higit pa. Iniharap ito sa Attorney General bago ang pulong ng Executive Council. Ang deputasyon na pinamumunuan ni Dr. Maloney MP, at Mr. McKenzie, at mga miyembro ay kinabibilangan ng kilalang sosyalista at mamamahayag na si Henry Champion, Rev. Canon Tucker at kapwa Vida at Isabella Goldstein, ay sinubukang hikayatin ng Premier na ang proseso ng paglilitis ay nagkamali sa hindi pagtawag ng kwalipikadong testigo na mga dalubhasang medikal tungkol sa puerperilmania, isang bihirang sakit na nangyayari sa halos isang babae sa 1,000 kasunod ng panganganak, at nangatuwiran na kung naipakita ang gayong patoto, magbabalik sana ang hurado ng ibang hatol. Nakipagtalo din sila dahil sa maaaring pag-iisip ni Maggie noong panahong iyon. Iminungkahi na siya ay pagod at nagugutom, na ang kanyang gatas ay natuyo at hindi na niya kayang pakainin ang kanyang sanggol, at siya ay desperado dahil ang isang liham na ipinadala sa kanyang mga magulang ay hindi nakakuha ng sagot. Ito ay nangyari na ang post office na nakatanggap ng liham na ito ay nasunog sa mismong gabi rin at na ang kanyang mga magulang ay hindi alam ang kanyang kalagayan. Sinabi din ni Vida sa kanyang presentasyon na ilang kababaihan na katulad ang kalagayan ni Maggie ang pinalaya ng walang banta sa komunidad. Sa kalaunan ay napalaya si Maggie noong ika-21 ng Desyembre taong 1901, nagsilbi siya ng wala pang 2 taon sa bilangguan.